Yo, what's up? So welcome back, and sobrang na-miss ko to ang pagbabalik natin dito sa YouTube. So sobrang tagal natin hindi nakabalik sa YouTube, at sa pagbabalik natin, dito na tayo nagba-vlog, dito na tayo nagbi-video sa shop natin dito sa Coronadal City. And syempre sa pagbabalik natin, napaka-special to kasi nakasanayan nyo na drag diesel setup lahat yung binablog natin. And ngayon naman, for the very first time, magba-vlog ako ng hindi drag diesel pero napakaganda. Ito na yung papakita ko sa inyo, itong 1 million peso build, 1 million peso upgrades, sabi nila, na Toyota Hilux GRS. Tara, ikotin natin to. Samahan nyo ako sa pagbabalik natin dito sa YouTube. Tara, let's go, Bionic Man! Let's go! So eto, wala na tayong batumpik-tumpik pa. Isa-isahin natin. Itutour ko kayo dito sa GRS. So alam nyo naman talaga ngayon na yung GRS is nagmahal na ng 400,000 pesos yung pick-up na Hilux ngayon, diba? So mahal na siya. So ganitong mga sasakyan is precious na talaga ito ngayon. Marami naghahanap and mahal na siya ikumpara mo dun nung nakaraan. So eto, Hilux GR. Makita nyo naman. Ayan, big shoutout sa may-ari, si Datu Bansuan. Sa kanya to, ang pagkakasabi sa akin dito is nasa 1 million peso na daw yung nagastos ng may-ari, lahat-lahat sa pag-upgrade ng kanyang Hilux. So, ang ginawa lang naman natin dito, dinala dito sa shop kasi nga, pina-undercoat. So, ang nangyari, pag undercoat natin, okay naman lahat-lahat, maganda naman yung pagkaka-undercoat. Pero, meron lang isang palpak. Ayan, yung kanyang ARB, ayan siya, napinturahan natin. Yan, sayang na napinturahan natin yung brand. Pero, syempre, dahil walang problema si boss sa cash, wala, bumili ng bago, tinapon yung luma, and diba, baliwala kay bossing. Pero ngayon, iisa-isahin natin yung mga upgrade sa kanya. Yung pinaka-upgrade lang naman sa kanya na very special is yung kanyang wheel set at saka yung kanyang suspension. Kasi yung kanyang suspension is Pro Fender Tune Series, harap at likod. And makikita nyo naman, kompletong-kompleto yan mula sa upper arm, suspension, springs, piggyback, and lahat-lahat kompleto to. Nasa 100,000 plus daw suspension pa lang. Syempre, pag maganda suspension mo, dapat hindi mo murahin yung mags mo, di ba? Ang ginamit naman ni boss dito is eto, yung forge na race na original na naka PPF pa talaga. So, ayan, original yan. So, apat na Vogue Racing na original na mags is around nasa 200 to 300,000 pesos yan. Apat, di ba? Kulay itim, meron din siyang original na race lug nuts and kanyang forge race na center cap. And pagkatapos, meron din siyang big brake kit na Brembo. Usually, dalawa lang naman yan, di ba? Harap lang, pares. Ang ginawa ni boss, hindi na kontento. Pati yung likod, ginawang big brake kit. Pero tingnan nyo naman, naka big brake kit, pati yung likod, Brembo rin, diba? So, syempre, hindi na yung magtitipid. Syempre, walang tipid-tipid kay bossing. Kaya, ang ginawa niya, nagpalit din siya ng BF Goodrich na 285/65/18 na BF Goodrich na all-terrain tires. So, mahal din yan. Sa mga nag-upgrade, alam nyo kung magkano yan, mahal din yan. So, yun yung mga naka-upgrade sa kaya sa pang-ilalim. Pagdating naman sa makina, sabi ni boss, hindi siya mahilig sa remap. So, walang problema yan. Hindi naman tayo, ayaw na i-remap to eh. Pero naka-Borla siya, naka-full exhaust na twin tip. Ayan yung tip niya, Borla exhaust na twin tip. Ayan, mula tip papuntang engine is siya, naka-Borla. So, buksan natin yung makina. Pero bago natin buksan yung makina, ito pa pala. Yung nauuso ngayon na busina, itong Mitsuba Dulce. Hindi lang dalawang kay boss, ginawa niyang apat yan. Napakaganda nito. So, mamaya isa-sound check natin yan. So, wala lang, sobrang saya ko lang sa pagbabalik natin dito. Ayan, ito yung loob ng GR. Tara, pasok kayo sa loob ng GR. Pagdating naman sa loob, ito yung loob ng GR. So, sobrang taas niya actually. Ayan taas niya Hirap umakyat minsan. Kailangan mo pang gumanon. Hawak ka doon. Pasok. And, ito naman yung loob ng GR na to. So, loob na loob, GR na GR talaga. Sobrang linis lang and napaka-elegante. Mahilig si boss sa pula dahil nilagyan niya ng mga pulang garnish dyan. Naglagay din siya ng paddle shift extension na kulay pula rin. Meron siya mga kulay-kulay din dito na pula. GR na may pula rin, naka carbon finish, carbon finish, carbon finish. Yun lang naman dito sa harap, sa loob pala. So, kulay itim. Actually dati, nung dinala sa atin may mga gauges siya dito, tinanggal niya muna. So, ito meron pa to. Ayan, race. Ano ba to? Tingnan, buksan natin. Okay. So, meron siyang ganito. Ano ba to? Orasan? Ganda, no? So, parang yung mugs niya rin. Ito siguro yung model ni boss kasi nga naka 18s rin na naka big brake kits na black na Vogue Racing. Diba? So, ayan. Ayun. So, susubukan natin ngayon. Patatakboyin natin to. Para yung feel dito sa Hilux na to. Tara, subukan natin. Yung susi niya. Ito yung susi ng GR. So, ayan yung GR na GR siya.
Ito nga pala yung kanyang busina. Ibubusina natin. Tapos meron siya mga switches dito. Ayan, pag natin yan. Ayan o, yan yung nauuso na busina. Ayan, ulit. Yan yung nauuso na busina ngayon eh. Diba? So, pwede natin ibalik sa stock kung gusto mo. Ayan, stock na naman siya ngayon. Ayan tayo. Tara! Subukan natin to, road test natin to. Napagan ng GR. Tara, let's go. So ito, nandito na at naro-road test na natin to. Iba pa rin talaga yung feel ng Hilux talaga. Lalo na ito, maganda, mataas at confident na confident ka pag ito yung gamit mo kasi nga mataas and parang may talaga siya, meron siyang parang presence sa kalsada. So makikita talaga na Hilux ka and mataas ka, superior ka sa kanila. Ikaw yung mataas talaga. Ito pag ito yung sasakyan mo, tsaka matulin, no? Tulin, no? Tulin. So yun, kita nyo naman kung gaano kataas. Yung Fortuner, mataas na yun Pero ngayon, mas mataas pa ako ng dihamak sa kanya. So ito, iba talaga yung presence pag ganito kataas yung sasakyan mo. Hindi na lang puro drag diesel kasi iba naman yun Hindi naman maganda na puro lahat ng sasakyan mo drag diesel, mababa. So maganda rin tulad nito, ito go anywhere ka kasi dito. Kahit saan ka pumunta, kaya mong dalhin, wala kang limitation. Yun nga lang, hindi siya kasing tulin at kasing stable ng mga naka-drag diesel setup. Pero di ba, yun naman talaga, hindi naman lahat ng oras mabilis ka, di ba? Minsan kailangan talaga kahit saan ka pumunta, madadala mo yung sasakyan mo. Tulad nito, very confident ako pag ito yung dala. Kasi nga, sobrang taas niya. Makikita ko lahat. Kitang-kita ko lahat. Pati yung mga hindi ko na dapat makita, nakikita natin. Yan tulad niya, no? Ayan. So, ito na. So, may mga nakalimutan lang pala kanina. Naka-projector retrofit pala to na nasa 28,000 din. So, ayun. So, sobrang ganda. I wish I had a like this. I wish I had a pickup na ganito rin kalakas. Ganito rin kataas at ganito ka-loaded pagdating sa upgrade. Diba? Ayun. So, welcome back, Bionic Man. Let's go!